Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading, your energy at this time. Nag-introspect ngayon, nag-heal, mayroong mga inaalam sa sarili mo. Yan. Actually, you're not happy right now. You're not contented sa buhay mo. You're not living a life na wini-wish mo, and para ba malungkot ka, nag-introspect, nag-isip-isip, gano'n. Pero, there is a collaboration na mangyayari. Kasi merong nakaka-recognize sa'yo. O merong mga naka-recognize sa'yo. May project or meron kang gagawin with other people or with someone na magaling ka dyan. At magkakaroon ng expansion sa career mo, o pwedeng you could build something na ma-recognize ng mga tao na mag-expand yan. No? Kumbaga, gaganda yung takbo ng career mo. Mas lalo kang ma-recognize dyan. Ano pa ang about sa Three of Pentacles na to? May mga interesado sa'yo. Gusto mo makipag-usap dahil nare-recognize ka nga nila. Gusto mo makipag-collaborate, makipag-usap, to work with you as a team. Ganon. Gusto nilang makatrabaho ka, o gusto ng tao na yan o ng mga tao na yan na makausap ka at makakolaborate ka. Or maybe kung person mo yung gusto ko niyang makausap, and you will build a family, or yung magkaroon ng collaboration sa inyo at pagtutulungan, ganon. Self, that is yourself right now, kung ano ka ngayon. Yan ang totoong ikaw, yan ang totoong sarili mo. Powerful, strong, and firm, and guided by the Holy Spirit, and merong powerful energy or light within you. Hindi ka na na-stress, or makarecover ka na, o nakarecover ka na sa anxiety, sa stress, or yung inaatake yung isip mo. Meron ng atake ng isip mo para ma-stress ka, para ma-depress ka. Recover ka na dyan, hindi ka na ma-stress ka. Meron kang inaantay na ma-destroy o mag-end yan, matapos yan. Matapos yan, yung pag-aantay mo na yan, matatapos yan, yung may ma-destroy, may matapos, o may mag-end. Meron kang inaantay na ma-destroy, ma-stagnant, matali, maging weak. Yan yung nagpahiwalay sa inyo ng person mo. High Priestess yung energy.
someone na gumawa na spiritual sa inyo. Yan. Dahil ang gusto niya hindi ka maging masaya, hindi ka maging successful, o hindi mo ma-enjoy yung buhay, na hindi ka maging bold and daring, ganon. Kadalasan yan, ang reason ng mga yan ay naiinggit ang mga yan. Defensive, yan, defensive daw sila, defensive. And gusto ka nilang kontrolin, gusto nilang pigilan. Yung bitter pati sila. Bitter sila sa'yo. Bitter sila sa success mo. Bitter sila sa pagiging confident mo. Bitter sila sa lahat ng nakikita nilang maganda sa'yo. Bitter sila pagka may marami kang pera. Bitter sila sa gifts mo, talent mo, what you have. Bitter sila sa marriage life mo, sa stability mo. Bitter sila sa love life mo. Yan. Kung kasal ka na, bitter sila sa marriage life mo. Or else kung hindi man, ay bitter sila sa love life mo, sa relationship mo, sa lahat na nga. Yan yung mga tao na yan. Kaya pinahiwalay kayo ng person mo. Sila may gawa niyan. Bitter sila, very courageous and brave, no? Gusto nilang pigilan. Gusto nilang pigilan ang lahat na lang. Pati yung path mo gusto nilang harangan. Mga ganon. May mga ganyan tao talaga. Hindi ata nakaintindi. Or hindi alam yung tama sa mali. O, actually, alam nila yung tama sa mali. Talagang ano lang yung mga yan. Mga inggitira sa buhay mo. Pero may parusa yan sa kanila, lalo na afterlife, yung mga ganyang klase ng tao. So ano pa ang about sa'yo? Very strong and powerful and active. Yung chakras mo, yung aura mo. Umaapoy yung aura mo. Umiliyab. You're also knowledgeable and deep knowledge yung mga alam mo. May mga alam ka o may mga nakikita ka. May mga nasa-search ka, may mga nalalaman ka na hindi alam ng iba. Na hindi nakikita ng iba, na hindi nasa-search ng iba. Ito ang person na darating na hindi ganun ka-positive mag-risk, hindi ganun ka-fearless, hindi siya ganun katapang, no? Na mag-risk. Pero naka-recover na yan sa nangyaring ending o transformation o nasaktan kasi black, parang stuck itong taong to. Hindi siya balance. Recover na siya sa painful experiences niya, or yung na-hurt siya, yung na-deeply hurt, and
Pero hindi siya masaya, hindi siya contented, hindi siya satisfied sa buhay niya. Hindi siya namumuhay ng wini-wish niyang buhay. Dahil wala ka sa buhay niya. Dahil gusto kanya mapangasawa. Actually, still passionate and attracted pa rin siya sa'yo. Na gusto kanya o desire niya o goal niya mapangasawa. Yan. Ikaw pa rin ang goal niya na mapangasawa. O hindi ka pa rin niya binibitawan. Parang ang bigat-bigat ng dala-dala niya kasi kinikerry itong baggage ng person na to. Hierophant. Na-separate na tong person na to sa sa kung dating kasado to sa iyo man o sa iba, hiwalay ito. Pero kung hindi man siya kasado dati na sa ibang tao, may na-separate sa kanya yung mga influences, mga beliefs, mga sinen sa kanya na hindi yung spell. Mga kinip niya yun eh. Mga kinip niya. Hindi manipulation, kundi mga kinip niya yun. Pwedeng dating nakarelasyon niya, na-separate na yan, or pamahiin, gano'n na sinusunod niya. Yan, mga pamahiin. Diba, Hierophant? Ito ang hinihiling ng person mo na hindi na tumagal pa o hindi na maging mabagal. At or else hindi na makapag-send. Hindi na kayo masuyo, hindi na kayo masendan ng mga yung continuous na sinesend sa inyo o sa'yo o sa kanya para maging vicious o maging cold or unemotional kayo towards sa isa't isa para makapag-umpisa na kayo ng relationship. Na hindi na sila magtagumpay sa mga ginagawa nila. Na hindi na sila makapag-invest, makapag-send sa inyo ng mga negativity nila, ng mga influences. Ayan. Yung dahilan, mayroon silang sinesente para until now ay magustingan kayong dalawa. Ayan. Nasa ganun ay magbalikan na kayo. Yung ex mo yan. Oh. At magkatuloy na kayong dalawa. Sortihin kayong magsama na. At mag-reunite. O, diba? May sinesend daw sa inyo para manatiling magustingan kayo. Iwalay kayo. Ganun. I hope that you can forgive me one day. So, yan yung kanya sinasabi. So, ayan, ito na lamang for collective reading, guys.